Yo, what's up mga ka-ride? Good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, maayong buntag mga Bisaya dyan sa Cebu City, sa Bohol, no? Magandang hapon o tanghali. Magandang tanghali sa ating mga kapatid dyan sa Luzon at Visayas at Mindanao. No, mauray na upay daw. Hindi ko alam. Salita ng waray yan eh. So, kumusta tayo sa araw ng Thursday, ha? September 18, 2025 mga ka-ride, itong month na ito, itong date na ito. So, na-amaze lang ako dahil may mga laboratory ako, so may sakit kasi ako. Yung ang aking liig ay nakitaan ng bukol. So biopsy, ang bill ko nun 10,000, biopsy pa lang 10,000 plus. So ang good news, dahil mayroong malasakit, no, malasakit ni Senator Bongo, napaka gandang proyekto na ito na ibinigay o ipinasa ni Senator Bongo, dahil mula sa 70%, kasi 70% nakabase yan sa kategory. Ako kasi may trabaho pa, so ibig sabihin may income pa, may mapagkitaan pa, so bilong ako sa category B. Category 2 ba yun o B, no? So ang binawas lang dun sa bill ko is nasa 70 o 75%. So yung natira doon nasa 2,000 plus. So para ma-clear o talagang zero bill, ay sinadjust nung malasakit na empleyado ng malasakit na hihingi ng guarantee letter, no, kay Congressman ng Caloocan City, no, Congressman Uka Malapitan. Thank you very much din sa pagbigay nyo po, Congressman, ng 5,000 at totally zero payment talaga ang nabayaran ko. No, malaking tulong ang mga ganitong klaseng programa mga ka-ride sa katulad nating mga mahihirap, ulun sa kahit na mga masasabi nating may kakayahan naman na magbayad, pero siyempre maraming mga bayarin, no? Dahil kung ikaw ay nasa walang income, walang mga pinagkikitaan, sabihin walang income na pumapasok sa iyo araw-araw, wala kang natatanggap, nakita sa araw-araw, ito yung talagang wala kang babayaran. Hindi na kailangan ng guarantee letter, I think, no? Talagang pag interview mo, sila na yung magbibigay kung saang bilong category ka, no? Kung pwede ka bang 70%, 50%, or talagang totally fully paid. I mean, wala nang babayaran mga ka-ride, no? So, napakaganda. Good news talaga, na good news to sa ating mga walang kakayahan na magbayad, o may kakayahan man, kaso nga lang kailangang mag-budget, no? Kailangang hati-hatiin yung income sa araw-araw mga ka-ride, no? So malaking tulong, no, itong malasakit, no, na ipinasanga, no, ni Senator Bongo mga ka-ride. So may mga, alam naman natin yung mga trending na mga balita ngayon, no, mga ka-ride. Alam natin yung mga pinagdaanan ng ating bansa, ginagawa ng mga namumuno sa ating bansa, no? Ay nakakalungkot isipin, no, na may mga tao talaga, hindi yan mawawala sa atin, na ang iniisip lang ay ang laman ng bulsa, kasakiman, no? Kahit alam naman nila natin, o kahit naman may mga laman ng yung bulsa nila, kahit naman na mga mayayaman na sila,
talagang kukuha pa rin talaga ng kukuha sila ng dapat kunin. Ang kawawa tayo mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng mga tax, napupunta lang dun sa mga buwaya o mga sakim sa salapi, na hindi naman usually, hindi naman lahat So nakakalungkot lang isipin na tayong mga mahirap ay lalo pang humihirap. Sila na mga mayaman lalo pang yumaman. Ganda ng kulay, kulay dilaw. Mga mayaman, ayun nga yung realidad talaga. Kapag ang tao tatakbo na mali ang pananaw sa kanilang buhay, may nakatirang kasakiman sa puso, malamang sa malamang alam na des. Nakalungkot isipin, no? Sa mga nakarang buwan o nakarang linggo, itong buwan lang, no, na bunyag yung mga katiwalian tungkol sa flood control, no? May mga tinipid, may mga ghost project, no? Nagkaroon ng proyekto dun sa lugar na wala namang ginagawa, no? Kung may project man, tinipid. So kaya yun, dali lang masira. Pagdating ng baha, sira agad. So ang flood control ay malaking halaga yan sa atin, lalo na dito sa ating bansa na talaga tayo ay bahain. So malaking tulong yan. Dapat yan, may struktura na yan, matibay talaga. Makikita natin sa ibang bansa yung kanilang mga flood control talagang hindi tinipid, talagang pultak yung mga materialis na ginagamit. Sa atin nakakalungkot dahil yun nga, tinipid. Kung may proyekto man, tinipid. At kung may proyekto binalabas na wala, biglang naglaho. So yung mga ghost project, may proyekto na walang ginawa, siguro yung mga record na yun, ano na tawag dito, tapos na. Tapos na, no? Pero nung tiningnan yung mga proyekto, walang laman. Ghost project. Hindi lang naman 100,000 na mga ang ginastos nito ng gobyerno billion billion, no? Nakakalungkot lang mga kain, no, na hindi pa natapos yung mga termino. May mga proyekto na nakaabang, may mga budget na inihanda. So hindi pa nga tapos yung isang termino, may nakahanda na budget para sa susunod na taon. Dapat ulahin mo na yung taon na to bago maglabas ng proyekto. Nakakalungkot lang talaga. Talagang lantaran na yung mga pagbunyag ng mga lantaran na yung mga ginagawa na katiwalian, no? Talagang inilabas ng Pangulo yung kung sino yung mga kontraktor, sino yung mga kasabwat, no? Nakakalungkot lang nga talaga. Talagang nakakalungkot na yung binabayad na buwis sa taong bayan napupunta lang sa mga gahaman, no? Mga sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan. Nakakalungkot, nakakaride. So yun nga, realidad na magagawa dahil namumuhunan na sila. Parang ano rin yan tulad din sa magnanakaw. Yung magnanakaw daw, magnakaw mo na bago tumakbo. Pero yung alam mo na, tatakbo mo na bago magnakaw. Susad. Realidad talaga. So yun, napunta na tayo kung saan good news dahil may mga services tayo sa gobyerno na makakatulong sa ating mga mamayan na kapos talaga, no? Yung mga walang budget magpa-doktor, takot magpa-doktor dahil siyempre pag nagpa-doktor ka, nagpa-check-up ka, kailangan ng pera. Thank you din sa mga senador natin na nagpasa ng ganitong klaseng services sa ating gobyerno, no? Na makakatulong sa atin sa mga kapatid nating talagang walang kakayahan na magbayad, no, ng pangpadoktor nila.
Yun yung mga ka-ride, no? Thank you tayo dahil may mga proyekto ng ating pamahalaan na mga katulong sa ating mga kababayan, no? Sa panahon ng mga medical services, dahil napakamahal ng magpa-hospital ngayon, napakamahal na yung mga gamot, no? Kaya good news itong klaseng services ng ating pamahalaan, no? Thank you kay Senador Bongo na nagpatupad ng ganitong klaseng services. Talagang clear na clear sa ating mga kongresista, no? Sa ating mga mayor, no? Na nagbibigay din ng tulong pinansyal. Dagdag din to, no? Dagdag din to tulong sa atin, no? Para maibsan kahit papano yung mga gastusin pagdating ng medical services, mga ka-ride. Kaya nga lang, kailangan mo lang talaga magtiyaga, no? Kailangan mo lang talagang pumila ng madaling araw. Kailangan mo lang baunin ng haba-habang pasensya dahil abutan ka talaga ng siyam-siyam, no? Yun naman talaga, kasi kung saan may mga libre, doon talaga tayo mga magsisiksikan. Kasi siyempre libre yan, no? Kaya maraming tao pag libre or makakabawas, kasi sa pribado malamang ang laki ng gagastusin, no? May traffic na pala itong gandang oras. May mga nakaparada din kasi sa gilid, no? Yung iba, ano ba ito dito? Parang factory. Mall siguro to, baka SM na naman to. Walang nakalagay. Hindi, kasi iba yung style ng iba yung style ng building. May mambo na. Malapit na. Yan mga ka-ride, mag-ingat-ingat po tayo sa daan. Kailangan ko nang tanggalin yung aking camera dahil mabasa, no? Wala tayong papalit, nating pampalit. Mabilis lang yung mabasa, wala yung walang lagayan, walang nurod, no, mga ka-ride, sa nurod ng Caloocan. Maraming shortcut dito madaanan pag pupunta tayo ng Valenzuela, na may mga shortcut na madaanan. Kasi nga lang may mga papasukan tayo ng mga subdivision, so 5 piso lang naman, may mga guard na mga subdivision na pinapasukan natin. May mga mga ticket, no? 5 piso, 10 piso, wala naman sigurong kawalan yan, barya-barya lang yan. Mga ka-ride, no? Lumakas na yung ulan, kailangan na nating sumilong dahil malakas na. Gilid-gilid muna tayo kumaya. Mga ka-ride, mag-ingat-ingat po tayo sa daan, no? Ingat-ingat tayo sa daan madulas, na maging mahinahon, mapagbigay tayo sa ating mga kapwa driver, no? Upang maiwasan po natin yung road rage, yung away sa gitna ng kalsada, mga ka-ride. Maraming salamat, mga ka-ride. Road Rider, bye bye.